Ang kwento ay nagsisimula sa isang nakababagot na buhay ng isang binata. Nakatitig siya sa screen ng computer naglalaro ng walang humpay, ang kanyang mga mata ay napakadilim na malapit na siyang maging isang panda princess. Bigla, nang hindi nag-iingat, nahawakan niya ang saksakan ng kuryente gamit ang kanyang paa. Malas ang binatang ito, kasunod niyan, kumislap ang kuryente at kumalat ito kung saan-saan. Pagkatapos, siya ay nakuryente hanggang sa tumayo ang lahat ng kanyang buhok at sumigaw siya sa sakit. Umaagos ang luha dahil sa ganoong bagay. Isang pagbabago na yumanig sa mundo ang nangyari. Ang kuryenteng iyon ay nagpabago sa kanya mula sa isang stay-at-home type. Paano siya makakaligtas sa ibang mundo? Dinala siya sa ibang mundo. Siya si Luffang. Siya ay nasa ibang mundo upang simulan ang kanyang buhay muli. Sa kritikal na sandali, naganap ang isang palitan. Lumingon si Luffang at nagtanong ng hindi inaasahan, "Ano? Sabi mo gusto mong ibenta sa akin ang isang lungsod. Ganoon ba kadali? Pagdating mo, may masarap na pagkain ka na sa iyong bibig." Sa harap niya ay si Count Carter. Magiliw niyang sinabi, "Oo, kaibigan ko." Sa tabi niya ay ang kanyang anak na si Fez. Nagsalubong ang mga braso ni Luffang sa sandaling ito, na nagpapahayag ng mapanghamak na ekspresyon habang iniisip niya, "Malamang maniniwala ako kahit na ibenta ko ang aking bato, hindi ko pa rin mabibili ang isang lungsod." Sige, isanggalang niya ang dalawang tao sa harap niya sa kaloob-looban, "Diyos ko, sino ang sinusubukan nilang lokohin?" Sa oras na iyon, mukhang kaawa-awa si Count Carter at sinabing ibinenta niya ang kanyang teritoryo upang magretiro sa isang malaking lungsod. Nagulat si Luffang, "Ano?" Sabi niya ibinebenta niya ito sa isang espesyal na presyo, 5 baso lang ng tubig. Nalito si Luffang. Pagkatapos ay sinabi niya, "Nagkaroon ako ng swerteng makakita ng basong tasa sa Duke's Mansion, ngunit hindi ito kasing linaw at ganda nito. 5 baso ng kristal ang katumbas ng isang kastilyo. Ito ang aking kastilyo." Nagtaka siya ng may pagkamangha, puno ng pagtataka. Luffang's mga mata ay lumiwanag habang nagtatanong siya, "Hindi ba ibig sabihin niyan, malapit na akong magpakasal sa isang magandang mayamang asawa at umabot sa rurok ng aking buhay?" Nagsimulang mangarap si Luffang ng isang buhay na puno ng karangyaan at kayamanan. Napakadaling dumating ang kayamanan. Napapalibutan siya ng magagandang babae at ang kanyang bahay ay puno ng kayamanan. Ano ang nakatago sa likod nito? Pagsasabuatan o hindi? Ang mukha ng anak ni Count Carter sa sandaling ito ay napakakaiba na mahirap paniwalaan ang taong ito. Pagkatapos, isang kutsilyo ang dinala sa leeg ni Luffang na nagpatalon sa kanya. Ang taong may hawak ng matalim na kutsilyo ay balak pumatay ng tao. Ano ang susunod na mangyayari? Tingnan natin kung paano magiging Panginoon ng lungsod sa ibang mundo ang isang stay-at-home dad. Ang kwento ay nagsisimula sa isang madilim na kalangitan na puno ng kumikinang na mga bituin sa itaas, na parabang ito ay isang galaxy. At ang lugar na iyon ay ang ibang mundo, Kamsan Machine, isang lugar kung saan tumagos ang malamig na hangin sa buto, kung saan ang yelo ay kasing itim ng bakal, kung saan sinira ng hangin ang libu-libong taon bago ngayon. Ang Kamsan Mach na ito ay isang lugar ng kaguluhan at pagdurusa. Isa lang itong laro ng lahi ng demonyo, ang malaking isda ay kumakain sa maliliit na isda, tama. Sa ngayon, may isang gwapong binata na nakasakay sa kanyang kabayo patungo sa isang tiyak na citadel. Ang ating pangunahing karakter na nagngangalang Luffang ay nasa ibang mundo na ito ng mahigit 1 buwan, ngunit pabalik-balik sa Earth at sa ibang mundo upang magnegosyo at kumita ng malaking pera, ngunit walang lugar na matutuluyan. Sa ngayon, nag-iisip si Luffang habang naglalakad, at sa pagdaan nila sa isang hotel, bumaba si Luffang sa kanyang kabayo at dumiretso sa hotel. "Madam, ibenta mo sa akin ang hotel na ito." Kinuha ni Luffang ang tasa at sinabing kalmado. Na-freeze ang ekspresyon ng boss habang nakatingin siya kay Luffang, ngunit may walang ekspresyon pa rin na mukha. Sumagot pa rin si Luffang, "Ibenta mo sa akin ang may-ari." Ang may-ari ay mukhang malungkot, iniisip na tinutukso siya ng taong ito. Hindi siya maaaring mabaliw upang gustuhin niyang bilhin ang isang ganoong desyerto na negosyo. Ngumiti si Luffang at nag-isip, "Gusto ko lang makahanap ng matutuluyan." Bukod dito, ang likod bayan ay wala, ang harap bayan ay walang ganoong tindahan. Kung maging isang inn ito, maaari pa rin akong kumita. Kailangan lang ibenta sa akin ng may-ari.
Nagdududa pa rin ang may-ari kaya sumigaw siya at tumangging ibenta ito. Maaari akong magbayad ng mas marami. Pagkatapos magsalita ni Luff Ang, isang nakaayos at magalang na tao ang nagsalita. Ang magbayad ng mas maraming pera ay hindi kasing ganda ng pagbili ng isang kastilyo. Bumili ng isang kastilyo. Nagulat si Luff Ang. Oo, kaibigan ko. Ito si Baron Carter, at sa tabi niya ay ang kanyang anak na nagngangalang Fez. Tiningnan ni Luff Ang 2 taong ito at nag-isip, hindi ba ito ang kanyang mga dating customer? Mayaman sila, bakit sila nagbebenta? Matanda na ako at walang silbi ang aking mga junior. Mabilis na ibenta ang teritoryo at magretiro sa isang malaking lungsod. Sabi ng matanda na may naluluhang ekspresyon. Diyos ko, sino ang niloloko mo? Sabihin mo sa akin, isang lungsod, magkano ang gusto mo? Sabi ni Luff Ang nang walang pakialam na may inosenteng tingin sa kanyang mukha. Ang matanda ay nagsabi, siya, 100 gintong barya lang. Bakit hindi ka manggulo sa akin? Sumugod ang dugo ni Luff Ang sa kanyang ulo. Ang 100 gintong barya ay katumbas ng 4 na milyong tupa, katumbas ng 500,000 baka, katumbas ng pamumuhay ng kalaswan at paghihintay na mamatay sa loob ng 3 henerasyon. Tingnan mo ako, hindi na ako ang hanggal na dumating sa mundong ito. Sa tingin mo mahal, kaya, ibibigay ko sa iyo ang titulo. Nakaramdam pa rin ng hindi mapakali si Luff Ang kaya tumanggi siya, huwag na. Sa sandaling iyon, isang nakakakilabot na pakiramdam, isang espada ang idiniin sa leeg ni Luff Ang. Pumayag si tatay na ibenta sa iyo ang lungsod, isang karangalan mo iyon, ngunit naglakas loob kang tumanggi. Sumigaw ang anak ng Panginoon ng lungsod na may mapanganib na ekspresyon, pinipilit mo akong bumili. Sumimangot si Luff Ang. Ang pagkakasundo ay lumilikha ng kayamanan. Ang presyo ay napag-uusapan, kaya magkano sa tingin mo ang angkop na pera? Sabi ng matanda na may malungkot na ekspresyon. Agad na sumagot si Luff Ang, huwag mong sabihin ang 100 gintong barya, wala akong 30 barya. Sige, 30 barya, deal. Inayos ng matanda ang presyo. Pumuti ang mga mata ni Luff Ang, 30 ay ibinebenta rin. Sigurado siyang hindi siya naglilihim sa akin. Binibigyan kita ng mukha kaya binibigyan kita ng ganoong paboritong presyo. Nagkunwari ang matanda, ngunit wala akong pera sa akin. Maaari kong gamitin ang iyong kayamanan bilang deposito. Ang aking kayamanan, sabi muli ng matanda, tulad ng isang basong kristal o kung ano paman. Natigilan si Luff Ang. Ang basong tasa, ginagawa ko ito sa lahat ng oras kaya lumabas na nahulog ako sa basong tasa. Mukhang nagkakaproblema, sabi ni Luff Ang, ito ay isang bagay na hindi ko ininda na pumunta sa malayong silangan, 4 mula sa pinakamataong tindahan, bumili ng 5 sa pinakamataas na presyo, gusto kong bumili ng isa pa ngunit wala na. Sabi niya, inilalagay ang kanyang baso. Nagkaroon ako ng karangalan na makakita ng isang basong kristal sa Duke's Mansion ngunit hindi ito kasing dalisay at ganda nito. Ang basong iyon ay tinatawag ding basong kristal. Napakalito ng dayuhan na ito. Mukhang natulala si Luff Ang habang ang ama at anak ay pinupuri ang baso. Dapat ay nagdala ako ng ilan pa. Gayunpaman, maaari akong pabalik-balik sa Earth at sa ibang mundo minsan sa isang araw. Pare, mayroon ka pa bang ibang kayamanan? Lumiwanag ang mukha ng matanda. Gusto ng taong ito na makita kung may iba pang produkto na nagkakahalaga ng mas maraming pera. Kung mayroon man, hindi maganda, gusto ng taong ito na pumatay ng tao. Ang isang basong tasa ay itinuturing ng isang kayamanan, kaya ilalagay ko ang lahat ng mga kayamanan sa espasyo upang makita kung anong iba pang mga kayamanan mayroon ka. May ideya si Luff Ang sa kanyang ulo. Binuksan ko ito para makita niya. Binuksan ni Luff Ang dibdib gamit ang isang kamay habang ang kabilang kamay ay tahimik na sinipsip ang mga kayamanan sa storage space. Nang ilabas niya ang mga item, ang mukha ng matanda ay kasing saya na para bang nakakita siya ng ginto. Ang mga kayamanan ay tunay na mga kayamanan. Ito lang ang natitira, gusto ba ito ni Baron Carter? Tanong ni Luff Ang nang walang pakialam. Tiningnan ng matanda ang mga bagay sa inventaryo. Hindi niya kailangan ng mga bagay na ito sa ngayon. Ganun ba? Sayang. Maya-maya, pagkatapos magsalita, umalis din si Luff Ang sa lungsod. Si Carter at ang kanyang ama ay sinundan din siya. Sa magkabilang gilid ng kalsada ay malawak na gininto ang palayan.
Ang mga palayan malapit sa Shang City ay napakaganda. Pinuri ni Luffang. Oo, ngunit dapat kang mag-ingat sa mga magnanakaw ng kabayo, kaibigan ko. Mabilis na dumaan ang peking tao at ang kanyang anak na may makabuluhang pahayag. Pagkaraan ng isang sandali, ito ay Shang City. Sa harap ni Luffang ay isang kahanga-hanga at maringal na citadel. Lumiwanag ang mga mata ni Luffang habang iniisip niya na nakakuha siya ng murang bili mula sa matandang iyon. Kaibigan ko, hindi iyan, ngunit ang panig na ito ang Art Duang Tan. Mukhang hanggal na bata si Luffang at tumangala sa direksyon na itinuturo ng matanda, isang barong-barong na hindi na masisira pa. Alam ko na. Inisip ni Luffang habang naglalakad, kahit na mahulog ang isang cape mula sa langit, hindi ako nito madudurog. Pagpasok sa loob ng lungsod, nakita ko ang isang marumi na eksena. Nagrereklamo ang mga tao. Ate, gutom na gutom ako. Nakita si Luffang na naglalakad na nakasuot ng matalinong damit, may nagmura, isang grupo ng mga vampira, mangyaring magbigay ng limos. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ko ang isang kumpulan ng mga tao na nagtitipon at nag-iingay. Ano pa? Hindi ko alam. Siguro, ilang abiso sa buwis. Nako, hayaan ninyo kaming mabuhay. Hinaan ninyo ang inyong boses, huwag hayaan ang vampira dito. Sa sandaling ito, si Luffang at Carter ay tumawag mula sa itaas. Mahal na mga mamamayan, Baron Carter, ngayon ay ibibigay ko ang posisyon ng Baron kay Luffang. Simula ngayon, siya ang Panginoon ng lungsod ng lahat. Galit ang mga tao, umaasa na hindi nakokolekta ng mas maraming buwis ang Baron sa buhay na ito. Huwag na kayong mangarap. Talagang magiging isang malupit na sumisipsip ng dugo ulit siya. Sa oras na ito, lumingon ang matanda kay Luffang at sinabi, Panginoon ng lungsod, nasa iyong mga kamay ang lungsod. Uuna na ako, maaari mong gawin ang sarili mong bahay. Natapos magsalita ang matanda at umalis. Lumingon si Luffang upang tumingin sa mga tao at nagsimulang magsalita, kumusta sa lahat, simula ngayon, ako. Hindi pa tapos magsalita si Luffang nang sumigaw ang mga tao sa ibaba, umalis ka, vampira. Mga vampira, sinipsip ninyo ang aming pera. Bugbugin ang vampira, karapat-dapat siya. Hindi nakakagulat na ibinenta ito ni Carter sa kanya sa ganoong murang presyo. Hinawakan ni Luffang ang kanyang ulo sa sakit. Sa isang sulok na hindi kalayuan. Napakaraming tao ngunit hindi pa rin sila makalaban. Ang lumang Panginoon ng lungsod ay sinaway ang kanyang mga tauhan, Panginoon, napakalakas, hindi namin siya matatalo. Agad na sumagot ang laki. Kalimutan na, wala talagang silbi. Oh, mayroon ako. Malakas na sumigaw ang matanda, Panginoon ng lungsod, mag-iiwan ako sa iyo ng isang lihim na regalo sa kulungan ng kastilyo. Hindi maintindihan ni Luffang kung ano ang nangyayari, pumunta at tingnan mo, kung babalik ka ng huli, jijibiin ang kastilyo. Sinundan ni Luffang ang matanda pabalik sa kastilyo. Tumitingala, nakita niya ang kanyang kastilyo. Jijibiin ang kastilyo. Ano ang nasa kulungan? Habang nagsasalita si Luffang, tumakbo siya patungo sa kastilyo. Tumakbo lang sa kastilyo, sa ilalim ng kulungan. Binuksan ni Luffang ang pinto ng kulungan at bumaba. Anong mga regalo mayroon dito? Naglalakad na may ilaw, may tao ba? May tao ba? Tumawag lang si Luffang at binuksan ang pinto. Hinawakan lang ang pinto, hindi matatag, malapit ng gumuho. Umiwas kami sa kaliwa, umiwas kami sa kanan. Gusto pa rin niyang mahulog sa akin. Hindi maaari. Sa pagyayabang niya, bumagsak ang pinto mismo sa paa ng bata. Sumigaw si Luffang sa sakit, wuho, masakit. Pumunta ka pa sa loob. Ito ay nakita ni Luffang, isang babaeng halimaw. Ang katawan ay nakatali ng mga kadena na may nagulat na tingin. Ang mundong ito ay talagang may mga halimaw. Gising, buhay pa. Tubig, sabi ng babaeng halimaw sa isang mahina na boses. Maaari kaya, ito ba ang Reg Along sinasabi ni Carter? Hindi makakita ng kamatayan ng walang pagsadyep. Pagkatapos magsalita ni Luffang, itininaas niya ang kanyang kamay at isang tambak ng mga bagay ang lumabas mula sa kanyang storage space. Tingnan natin kung ano ang iinuman. Kung napakahina mo, pinakamahusay na uminom ng tubig, makakatulong ito. Ito na, ngumiti si Luffang at kinuha ang isang bote ng tubig. Akala ko kung ano, ngunit lumabas na isang bote lang ng tubig. Itinaas ni Luffang ang maliit na batang babae.
Pagkatapos uminom ng ilang sip-sip ng tubig, biglang dumilat ang babaeng halimaw at nag-spray ng tubig sa mukha ni Lofang habang hindi nag-iingat si Lofang. Tumalon ang babaeng halimaw at sinikmur si Lofang sa mukha, na nagdulot ng pagdugo ng ilong niya. Ano ito? Habang naguguluhan pa kami tungkol sa nangyayari, tumalon sa hangin ang maliit na babaeng halimaw na may mukhang gustong lumunin si Arlon. Tulungan ninyo ako. Mapanganib. Triana, malapit na akong mamatay. Huwag. Hindi pa ako nakapag-asawa ng magandang asawa. Hindi pa ako nakarating sa rurok ng aking buhay. Ang ating Lofang ay binugbog hanggang mamatay at biglang may mali. Nahimete. Blanko ang mukha ni Lofang. Ang maliit na babaeng halimaw ay malapit na siyang patayin ng nahimete ulit siya. Malamang dahil sa pagkapagod mula sa pagpapahirap ng napakatagal. Nakaligtas. Pakiramdam ni Lofang ay bumalik siya mula sa kamatayan. Kinabukasan, isa pang kagandahan. Nakatayo si Lofang sa tabi ng kama at tinitingnan ang misteryosong babaeng halimaw na nagngangalang Mina ng may paghanga. Bakit siya ikinulong ni Carter? Habang nag-iisip, kumalam ang tiyan ni Nina kaya nahimete siya marahil dahil sa gutom. Naalala ulit ni Lofang. Naalala niya na may bigas pa sa espasyo, kinuha ito upang magluto ng lugaw. Bigla, isang piraso ng papel ang nahulog mula sa storage space. Lumipad ang papel palabas ng bintana, lumipad ng walang hanggan at sumalpok sa mukha ng isang matanda. Nagulat ang matanda habang nakatingin sa papel. Ano ito? Ito na. Halikayo at tingnan ninyo kung ano ang nangyayari. Tinitingnan ulit ng mga tao ang papel na iyon. Sa oras na ito, sa bahay ni Lofang, pinapakain niya ng lugaw ang babaeng halimaw na si Mina. Sa sandaling, dumating ang lugaw sa bibig ni Mina, nagising ang babae. Ang bango, lugaw ba ito? Tumalon ang babaeng halimaw. Siya, sabi ng babae at agad na sumugod upang sakalin si Lofang. Sabihin mo, ano ang inumin ko? Oo, lugaw ito. Sumagot si Lofang na may hindi komportableng ekspresyon habang sinasakal siya. Biglang may mali. Ang lapit. Akala niya may nakita siya, ngunit lumabas na nakita ng babae ang mangkok ng lugaw na hawak ni Lofang sa kanyang mga braso, sa tabi mismo ng mukha ni Mina. Talaga, lugaw. Ang bango. Mukhang hindi makontrol ni Mina ang kanyang emosyon dahil matagal na siyang hindi kumakain. Hindi. Dapat may tapang ka, Mina. Paano maging ganoon kabuti ang mga tao? Nakalimutan mo na ba kung paano ka nahuli? Habang sinisikap kong pakalmihin ang sarili ko, narinig ko ang isang mahabang umuungol na tunog sa aking tiyan. Dahil gutom siya at gustong makaramdam ng seguridad, sumigaw ang babae, Kuya, subukan mo ang isang kagat ng lugaw. Sigaw ni Mina kay Lofang. Sumigaw si Lofang at pagkatapos ay nag-aatubili na sumunod at kumagat ng isang kagat. Kumagat pa ulit, isa pang malaking kagat, pinakain ni Mina si Lofang ng isa pang kagat. Kung patuloy tayong kakain, mawawala ito. Sabi ni Lofang ng kalmado. Kung talagang gusto niya akong saktan, ito na ang pagkakataon niya. Walang dapat maging problema sa lugaw. At kaya, isa pang tasa pa. Paglingon, nakita ko ang dalawang tumpok ng mga mangkok na mas mataas pa sa akin. Ayos ba iyan? Sapat na iyan na bigas para sa isang buwan. Tiningnan ni Lofang ang mga mangkok ng may pagkalito. Ano lang ang nangyari? Nakakatakot ang mga tao. Bitawan mo ako, o papatayin kita. Sigaw ni Nina kay Lofang. Tapos na kumain at nagbago na agad ng mukha. Inisip ni Lofang, walang huminto sa kanya. Ang pinto doon. Pagkatapos magsalita ni Lofang, lumabas si Mina sa pinto. Mag-ingat ka, huwag mong hayaang mahuli ka ulit ng masamang tao tulad ni Carter. Mahinang pinaalalahanan ni Lofang. Hindi siya mukhang katulad ng ibang mga maharlika. Sa puntong ito, mukhang nagulat si Mina sa personalidad ni Lofang. Bigla, may napagtanto si Mina. Naglalako, may mga nag-aabang sa labas. Sigaw ni Nina, nagsisinungaling. May mga nag-aabang sa labas. Pagkatapos ay tumakbo pabalik at sinakaw si Lofang. Sabi ni Lofang nang nagagalit, umaagos ang luha sa kanyang mukha, ako lang ang nag-iisa sa buong kastilyo. Anong ambush? Ilang beses na ito. Maaari ka bang magpalit ng lugar na sisikilan ako? Malapit nang maputol ang leeg ko. Sa oras na iyon, sa labas ng kastilyo, sumisigaw ang mga tao, Vampira!
Vampira, buksan ang pinto. Gusto mo bang mabuhay siya? Patayin mo siya. Bumalik sa loob. Sabi niya hindi siya nagsinungaling sa akin. Nagduda pa rin siya na si Lafang ang nag-ayos ng mga tao mula sa labas upang saktan siya. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari. Sinubukan pa ring magpaliwanag ng aming lalaki. Sa sandaling ito, sumugod din ang mga tao sa palasyo. Patuloy silang sumisigaw, "Vampira! Patayin siya! Vampira!" Sumugod. Ang ilang tao ay sumugod sa pinto na may hawak na isang malaking piraso ng kahoy. Sinubukan niyang sirain ang pinto. Sa loob, nagpapaliwanag pa rin si Lafang kay Mina, "Hindi sila ang aking mga tao. Tumakas ka, kung gusto kitang saktan, matagal ka ng patay." Tanging noon lamang niya napagtanto at pagkatapos, sinira ng mga tao ang pinto at sumugod sa loob upang makita si Lafang. "Nandito siya, huwag ninyo siyang hayaang tumakas." Pagkatapos ay sumugod ang buong grupo at itinuro ang kanilang mga armas kay Lafang. "Ano ang gusto ninyong gawin?" Sabi ni Lafang na may galit na tingin. Sa sandaling ito, ang matandang nagngangalang Buff ay hindi sinasadyang nabangga ang papel na lumipad mula sa espasyo ni Lafang at tumayo upang magsalita. "Wala na kaming naisip na natira, bakit gusto mo pa ring mangolekta ng buwis?" "Wala akong galit sa mga buwis." Nagulat si Lafang nang sabihin iyon ng matanda. "Heto, ano ito?" Inabot ng matanda ang scroll. Kinilala ni Lafang, "Hindi ba ito ang goatskin scroll na ibinenta kay Carter kalahating buwan na ang nakalipas? Parchment ba ito? Kung pinag-uusapan natin ang pinagmulan nito, nasa kastilyo na ito. Kaya, sabi mo walang buwis. Ayaw mo kaming mabuhay. Namatay sa gutom ang kapatid ko ilang araw na ang nakalipas, at gusto mo pa ring mangolekta ng mas maraming buwis." Ang demonyo, galit na galit ang mga tao. "Diyos ko, nagbebenta lang ako ng ilang rolyo ng papel, bakit ko hinihikayat ang mga tao na magalit?" Naisip ni Lafang sa sarili. Hindi niya kami hahayaan na mabuhay, hindi namin siya hahayaan na mabuhay. "Patayin," galit na sabi ng mga tao. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.